Go. Isang mapagpalang araw po, Pastor Jonathan. At ito po yung aking pong experience nung ako po ay nakapag-share ng isang Muslim po. Actually, ako po ay kinakabahan po that time nung in-approach ko po yung aking pong friend nung college. Actually, isa sa mga burden ko po before is yung mga kaibigan ko po. May mga kaibigan po kasi talaga akong Muslim nung college. So isa sa mga burden ko po, paano ko po maipapasok yung gospel po sa kanila before. But I have, ngayon po, nagkaroon po ako ng dahilan at nagkaroon po talaga ako ng eagerness na makapag-share po sa kanya ng gospel about Muslim, about salvation po. Actually, natutuwa po ako dahil nung una, in-approach ko po siya, medyo hesitant pa po ako. Kumbaga, kinakabahan po ako na masaya. Kasi dumating din po sa punto na talagang ito na po yung pagkakataon na masyasyaran ko po talaga siya ng gospel. Noong una, parang nahihiya-hiya pa po ako nung in-approach ko po siya. Pero nung tumagal-tagal ko po, naipasok ko po, nung ipinasok ko po yung salvation, sabi ko po sa kanya, Sir, Brad, meron lamang ako siya sa iyo na patungkol sa salita ng Diyos. Actually, hindi ko naman babaguhin ang iyong pananampalataya, pero gusto ko lang din makilala mo kung sino ba si Jesucristo sa buhay namin. Kasi alam nyo po, siya po ay lumaki ever since. Siya po ay Muslim. Pagkabata niya po, siya po talaga ay Muslim. Hanggang sa umidad po siya, nung kami po ay nasa college pa po, talagang Muslim na po siya. Ang pangalan niya po ay Abu Ishan Santiago. So doon pa lang po sa pangalan, talagang Muslim na. So yun po, during ng aming pong conversation about sa gospel po na sinashare ko po sa kanya, ay napansin ko po sa kanya yung talagang, alam niyo po yun, pakikinig. At sabi niya nga nung una, Brad, hindi ko alam at kilala ko naman before kung sino si Jesus Christ, pero hindi ko alam kung ano ba talaga sila sa inyo. Ngayon, ang pinakilala ko po sa kanya yung ginawa po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung namatay siya para sa ating pong mga kasalanan at binayaran niya yung ating pong mga kasalanan para tayo mapunta ng langit. So, as times goes by, umano po yung conversation po namin, nagiging unti-unti lumalagay na po yung loob niya. At dumating na po sa punto na sinabi ko po sa kanya na ang kailangan mong gawin, Brad, na para tayo mapunta ng langit 100% ay tanggapin si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Nung una, nagpe-pray po talaga ako. Sabi ko, pambihira, sana tumanggap, sana pakinggan po ako. Pero alam niyo po ba, nung sinabi ko na kami po ay mananalangin, sabi niya, sige, siya po ay sumunod sa panalangin po namin ginagawa. Doon pa lang na-overwhelm na po ako. Nung una talaga akala ko hindi niya po ako papansinin, hindi niya po ako pakikinggan, pero talagang mapagpala po ang Diyos. Mabuti po ang Panginoon kapag talaga pinagpe-pray. Kasi nung una pa lamang po na napakinggan ko po sa inyo na meron po kaming assignment before patungkol po sa Muslim, talagang nag-isip po ako kung sino siya sharon ko at biglang pumasok, hindi ko po alam, biglang pumasok sa isip ko po yung kaibigan ko po nung college. Kaya nagpapasalamat po ako dito sa pagkakataon na to na nagkaroon po kami ng subject ng cults dahil po dito na-sharean ko po yung aking pong kaklase. At the same time, actually hindi ko lang po siya kaklase kundi kaibigan ko rin po siya talaga nung ako po ay college. So, thank be to God, nagkaroon po kami ng pagkakataon at na-share ko po sa kanya ang salita po ng Diyos, yung paniniwala din po natin. At I'm praying pa rin po na hindi lamang po niya napakinggan, kundi tumatak sa isip niya at magtanong siya sa isip niya bakit at maging curious siya bakit gano'n na lamang yung gusto kong mapakilala sa kanya ang Panginoon Jesucristo. Kaya maraming salamat po Sir Jonathan for the privilege and the opportunity na ibinigay niyo po sa amin na makapag-share po sa mga Muslim people. Salamat po and to God be the glory.